Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Nagbabalik muli tayo mga kabayan dito sa ating channel, no? Siyempre, maraming salamat sa mga bagong subscribers natin. Sa mga hindi pa, inaanyayaan ko kayo na mag-subscribe mga kabayan. Nasa ganun yung maging updated kayo sa mga videos natin. At siyempre, huwag nyo kakalimutan mag-like ha. Yun lang mga kabayan, masaya na tayo. But anyway, ayan mga kabayan, pinakikita ko sa inyo, no? Kasi ilang araw na lang mga kabayan, bubuto na kayo, bubuto na tayo mga kabayan. Siyempre, dapat meron kayong listahan no, ng ating mga pambato. At nga pala mga kabayan, ay naidagdag na diyan yung post ni Attorney Jimmy Bondok. No? Napadagdag dyan mga kabayan si Camille Villar at saka si Giringo Hunasan. Ano, ay buti hindi na isama dyan si, ano, si Senator Amy. Mukhang si Senator Amy mga kabayan ngayon, tingin ko yung malalaglag. Pero dinala mga kabayan ng Iglesia ni Cristo at saka ng Bangsamoro, ano, nasa preferences din nila yon. O ito mga kabayan, ang ating mga list ng ating mga pambato mga kabayan. Nasa sa inyo yan kung sino idadagdag ninyo dito sa Duterte. Pero dapat makapasok mga kabayan yung mga kaalyado no, ni BP Sara. Ito si Camille Villar mga kabayan, nag 100% full support na no, sa mga dyan kay BP Sara mga kabayan, sa mga Duterte or dito sa kaalyado no, kasi meron tayong napanood na vlog nito mga kabayan. Kasi kita ninyo, mga nangyayari kasi ngayon sa Villar, may kung ano-ano na mga kabayan, marami ng paratang. Pero syempre, issue ng business nila yon mga kabayan. At ito syempre si former Senator Gringo Hunasan mga kabayan. Yan ay nabanggit din ni PRRD no, na isama natin. At saka si Kerubin mga kabayan. Siyempre, nasa sa inyo yan kung sino idadagdag ninyo. But anyway mga kabayan, pag-uusapan natin itong mga nasabi ni Auntie Claire, no? Kahapon kasi hindi natin na bigyan ng reaksyon yung kanyang mga pinagsasabi, ano? Nakaligtaan muna natin mga kabayan si Auntie Claire. Baka sabihin nyo inaraw-araw na natin si Auntie Claire pero ngayon mga kabayan, meron ulit tayong bibigyan ng komento at reaction dyan. At isa pa, ito si Louis Straw mga kabayan, napaka-confident, no? Napaka-confidence mga kabayan na yung pagbibintang sa kanya daw, no, yung mga accusation na isinampa sa ombudsman ay wala daw katotohanan at hindi daw yon totoo. No, yan yung sinasabi niya mga kabayan dito sa ating panunood. Bibigyan natin ng reaksyon. No? Panoorin muna natin mga kabayan. Itong sinasabi na to ni Jinky. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga kalarga. Sa buong Batangas 2nd District, Mabini, Bawan, San Pascual, San Luis at Lubok. Ang kalaban nga pala nito mga kabayan diyan ha, do sa mga taga Batangas. O ayan, ang kalaban nito ay si Rani Abo mga kabayan, yung inendorso ni BP Sara. Lahat po ng mga tumatawag, nagtatanong, kaugnay ng ombudsman case na umiikot kahapon sa social media laban sa inyong congresswoman, ang message ko po sa inyo, chill lang. Relax lang. Sabagay mga kabayan, nung may kaso nga yung asawa niyan mga kabayan, di ba relax lang? Tumago ano gayon? Kaya. Oh. Matrix yan. The complaint is totally unfounded. Walang detalye, walang ebidensya, parang chapsoy. Mga kabayan, siyempre, alam ko naman sa inyo, yung iba talaga yung nakita yon, no? Na meron talagang ginagawa to na pagmimigay, no? Mga kabayan ng pera. Nakasuot pa yan ng ganyan, larga, oh. Na lamang, that warrants outright dismissal. Manalig po tayo sa Panginoon. Nasa sa atin ang taong bayan. And I can promise everyone, Beatrix ang mananalong congresswoman. Ito mga kabayan, yung sa mga taga Batangas diyan ito, bibigyan ko kayo ng isang patunay na ito mga kabayan ay napakatindi, no? Pagdating sa budget. Isipin niyo mga kabayan, alam niyo yung ilaw sa kalsada, yung reflector lights mga kabayan sa kalsada. Isipin niyo overpricing pala mga kabayan yung proyekto na yon. Napanood natin mga kabayan no, sa isang Batanggenyo din na nagba-vlog, no? Binablog yung budget mga kabayan doon sa street light na yon, no, doon sa mga reflector lights. Overpricing mga kabayan, isipin mo yon. Isa kaya ng kontrata ito mga kabayan ng pera, ay pera yon mga kabayan ng mga taga Batangas na budget mga kabayan para sa ilaw. Isipin mo yon na overprice pa, grabe. Walang katotohanan yung akusasyon ng vote buying po. Definitely, tayo po'y naninindigan na si Beatrix ay sumusunod sa lahat ng batas. Ayan mga kabayan abogado to mga kabayan, si Luis Tro, no? Ito attorney din mga kabayan.
Hindi ba niya alam, no, na yung pamimigay, mga kabayan, ito yung sitting congressman, mga kabayan, congresswoman, yung pamimigay, no, ng ayuda gamit yung pera ng taong bayan ay form of graft in corruption, mga kabayan. Kasi bawal sa kanila yung mga politiko kasi yan, mga kabayan. Pinagbabawal yan ng batas, mga kabayan, na dapat hindi sila yung umaaksyon sa pamimigay ng pera sa mga Pilipino. Dapat yun ay obligasyon ng DSWD, mga kabayan. Hindi ito mga to ng mga politiko. Tapos sasabihin nito, wala siyang nilabag, mga kabayan, sa batas. Ay napakalinaw doon sa video, may pamano-mano pa nga, mga kabayan, pag inaabot yung pera. O anong ebidensyang hinahanap pa nito? Meron pa nga nag-comment dito sa atin kanina, mga kabayan, ha? Fake news daw tayo. Abay, hindi rin naghahanap yan, mga kabayan, no? Makapagsabi lang na fake news. Nandyan nga nagkalat na, mga kabayan, yung video na napakahaba ng pila, no? Na siya nandun sa table at namimigay, mga kabayan. May pamano-mano pa, mga kabayan. Sipin mo yan. O anyway, mga kabayan, to pakinggan muna nasa si Auntie Claire at ito si Luistro, mukhang malalaglag dyan sa malalaglag dyan, mga kabayan, sa Batangas. Tingin ko ngayon, ha. Ito si Auntie Claire kahapon, hindi natin nabigyan ng reaksyon ng mga pinagsasabi nito, mga kabayan. Kasi nasabi nito na si BP Sara ay reyna ng fake news, no? Now which is siya, mga kabayan, ng reyna ng fake news. Nandiyan pa man din, mga kabayan, sa tagapagsalita ng Pangulo, itong ating magaling na Yusek. May napapansin ako dito, mga kabayan, simula nung umupo yan dyan, puro hatred na lang, no, yung inilalabas ng bunganga niyan pagdating, mga kabayan. Siyempre, laging atake yan, mga kabayan, sa mga Duterte. Napakakaunti, mga kabayan, yung good news o yung nagagawa na sinasabi nito ni Castro, mga kabayan. Pakinggan muna natin. Previous briefing, sinabi niyo po na sa kanya pala nanggaling ang fake news referring to Vice President Sara Duterte. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. With that po, wala po bang plano ang Marcos administration na sampahan po ng kaso si VP Sara o kaya po ay paimbestigahan sa Kongreso or sa NBI, PNP, CIDG kung sinasabi po ninyo na siya ay fake news peddlers? Sa ngayon po, wala pa po. Ang lakas din, mga kabayan, magsabi nito ng fake news peddler, no? Samantalang siya, mga kabayan, puntahanin niyo yung channel niya. Wala na pala doon, mga kabayan. Yung 7 pesos, mga kabayan, na bigas. Fake news din yun. Diba? Pero dinilit mga kabayan, dinilit na niya yung video na yun. kasi alam niya, mga kabayan, na sablay siya doon. Pero hindi niya kinurek, mga kabayan, yung mga nanonood sa kanya na, guys, na mali yung ating interpretasyon doon. Walang ganon, mga kabayan. Una rito, ibinunyag ni VP Sara sa isang interview sa kanya ng mga kagawad ng media ang umano'y pagkakasangkot ni First Lady Liza Araneta Marcos sa nangyaring pagkamatay ng isa sa mga kasama sa kanyang entourage sa Amerika. Sinabi ito ng Vice Presidente dahil sa tuwing may issue anya laban sa Marcos administration ay inaatake ang kanilang mga kalaban. Magugunita na inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa pangunguna ni Police Major General Nicolas Torre III noong March 11, 2025, kasunod ng pagkalat sa social media ng umano'y pagkakahold sa Amerika ng unang ginang. Yan pa, mga kabayan. Si BP Sara, hindi yan, mga kabayan, magsasalita ng ganyan na kumbaga kinonfirm niya na talagang merong, mga kabayang, kaso, ito si Lisa Tanas, o kumbaga damay doon sa pagkamatay ng isang heredero, mga kabayan. Kung hindi yon, mga kabayan, totoo, dapat nag-file na tong mga to. Siyempre, napakainit, mga kabayan, niya mga yan sa mga Duterte, lalo nandito kay BP Sara. Dapat nag-file na sila ng case kung talagang fake news, mga kabayan, yung kaso na yun. May nakita tayong post kanina, mga kabayan, ni Attorney Harry Roque. Wala na naman daw, mga kabayan, sa Pilipinas. Ang ating First Lady. Nasa Amerika na naman daw yata, mga kabayan. So, yung kayang kumakalat, mga kabayan, na sinasabi, na si First Lady ay merong bracelet, sinasabing yun daw, mga kabayan, ay parang tracker. Hindi ko alam, kasi yung iba ay naglabas na ng mga ganong komento, pero nabasa din natin na sinasabing yan daw ay mga, kumbaga, tracker, mga kabayan. Kaya siguro nakauwi agad to siya, si Liza Tanas. Hindi natin kino-confirm, mga kabayan, na totoo yun. Baka naman bracelet dan talaga yun. O baka totoo talagang bracelet, hindi yung tracker. Pero sinasabi na Attorney Harry Roque doon sa kanyang post na umalis na naman daw, mga kabayan, ng bansa. Paano kaya bubuto to si Liza Araneta, mga kabayan, kung umalis na naman ng bansa? Ito talaga si Attorney Harry Roque, Merong namatay dahil sa drug overdose. At kung makikita ninyo yan, sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos.
isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinidnap, kinuha si Pangulong Duterte. Sa kanya pa Yan mga kabayan, no? Kaya siguro hindi nag-file ng case kasi totoo mga kabayan. Kasi sa Amerika, pagka kayo nagkakaso mga kabayan, no, na merong isang tao na nakasuhan, pwede mong i-verify yan sa police station mga kabayan. Pwede mong kunin yung record, no? Ang dami nga si Maharlika, merong record mga kabayan. Yung isang nagbablog din doon na unang-unang nagsabi na talagang nandun si Liza. Yung walang buhok mga kabayan, yung kalbo, no? Sinasabi no na meron talagang report, no? At kino-confirm mga kabayan na talagang si Liza Tanas ay nandun sa pangyayari mga kabayan. Paano magiging fake news yun? Kung yan ay fake news mga kabayan, ay ura-urada na nag-file yan. Alam niyo naman to si Auntie Claire, di ba? Ito ang reyna ng fake news sa lahat-lahat. O ito mga kabayan, pakinggan natin tong kanyang ka-fake newsan dito mga kabayan. At kayo na rin na mag-confirm kung totoo ba ang sinasabi nitong ating magaling na Yusek. I-confirm nyo mga kabayan kung ito ba nararamdaman ninyo. O pakinggan natin mga kabayan. At nais ko rin pong iulat sa inyo ang pinakabagong survey ng Okta Research. Yan na naman, Bumaba Okta. sa 42% ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na itinuturing ang kanilang sarili bilang mahirap nitong Abril. Ilan Mula sa daw? dating 50% noong Nobyembre. Na itinuturing ang kanilang sarili Bumaba sa 42% ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na itinuturing ang kanilang sarili bilang mahirap nitong Abril. Ang laki mga kabayan, ang laki ng porsyento, no? 42% mga kabayan ang bumaba, no? Bumaba na nagsasabing sila ay naghihirap mga kabayan. Totoo kaya rin Okta Research na rin. Mula sa dating 50% noong Nobyembre. Hmm. Katumbas ito ng 2.1 million families or 2.1 million families na nagsasabing nakaangat na sila sa kahirapan. Ito mga kabayan, i-confirm ninyo to kung ito ba ay fake news o hindi mga kabayan. Siyempre, tayo magpapatunay niyan kung kayo mga kabayan na nandito sa channel natin at yung mga kapanood pa. Kayo yung magpapatunay mga kabayan kung talaga bang totoo na nararamdaman ng Pilipino, no? Na umangat na yung buhay mga kabayan. Napakarami nun 42% mga kabayan ng population natin. Paano na-survey na Okta Research yan mga kabayan? Inisa-isa nila na talagang umangat ang buhay mga kabayan? Tunay naman. Bumaba rin ang food poverty sa 35% mula sa 49% noong nakaraang quarter. Ito pa, yung food poverty mga kabayan. Alam naman natin na mataas mga kabayan ang presyo ng bilihin, ng bigas, isda, karne, baboy mga kabayan, manok, napakataas ng presyo. Bakit sinasabi nito? Nako mga kabayan, yan yung literal na fake news kasi hindi nararamdaman mga kabayan ng Pilipino. Yung sinasabi nitong mga datos-datos mga kabayan, tayo hindi na bumibilib kasi sa datos-datos na yan Kasi kaya nilang i-manipulate yung research na yan, yung mga datos na yan. Kasi siyempre mga kabayan, sila yung nasa posisyon. O paano natin mapapatunayan na talagang totoo yan? Maliban na lang mga kabayan na kayo magko-comment dyan na hindi nyo talaga nararamdaman itong mga pinagsasabi to ni Auntie Claire. Sa ganoon mga kabayan, malalaman natin na sinasabi nito ay hindi totoo. Sabihin, humigit kumulang 3.7 million families ang hindi na itinuturing ang sarili nila bilang food poor. Isa po Kita mo mga kabayan 3.7 milyong Pilipino ang nagsasabing hindi na maituturing no na kumbaga hirap mga kabayan sa buhay, sa pagkain. Diba? Ito sinasabi nito. itong patunay na patuloy ang pagsisikap ni Pangulong Marcos Jr. at ng kanyang administrasyon na tugunan ng problema sa kahirapan at kagutuman. Sa punto pong ito ay maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Kita mo mga kabayan, yan palang report na yan. Talagang masasabi natin mga kabayan na alanganin tayo dyan. Hindi tayo naniniwala. Napakarami kasi mga kabayan na nagsasabi na hirap talaga mga kabayan sa buhay. Ay sa nila kinuha yan, datos na yan. Yan yung problema kasi mga kabayan. Yung mga datos, kita niyo yung sa PDEA, sinabi bumaba na daw mga kabayan yung mga barangay no na gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot o yung mga sangkot mga kabayan sa pinagbabawal na gamot, diba? Na marami mga kabayan nag-comment doon na fake news, diba? Pagbaba mga kabayan ng krimen, nandyan nga mga kabayan pang ilan tayo sa Asia, no? Ang Manila at saka Quezon City, parang nasa top 5 yata tayo mga kabayan sa mataas ang krimen, pero ang binabalita bumaba daw mga kabayan ng krimen. Yan yung sabi, pero ngayon nakikita ninyo na kaliwat kanan yung patayan, road rage, kasi wala mga kabayan takot hindi takot mga kabayan sa gobyerno, walang disiplina yung Pilipino, kaya kita ninyo, pagka nagkaroon lang ng konting gitgitan, nagkakaroon na ng barilan,
Diba? So, ibig sabihin, yung peace and order sa atin mga kabayan, mahina, no? Kasi nga, talagang krimen, no? May mga nangyayaring patayan na sinasabi nito ni Auntie Claire na pag siya inalabas daw ng bahay, wala naman daw nangyayaring, kumbaga, yung mga, wala daw siya nakikita nga krimen. Diba? Ewan ko pa mga kabayan, ito, kayo magpapatunay mga kabayan kung yan ba talaga ay totoo. Yang sinasabi na yan. Kasi sa dami mga kabayan ng mga pinaliwanag niya dyan sa press briefing, no? Na tuwing na lang may press briefing, talagang mga sinasabi nito mga kabayan laging against sa dating administrasyon, laging kumbaga hindi ka panipaniwala ang mga pinagsasabi. Kaya tingin ko mga kabayan baka ito'y pakawala ng dilawan. Baka ito'y pakawala ng dilawan mga kabayan. Ginagamit si Claire, no? Para kumbaga lalong magalit mga kabayan yung mga Duterte supporters kay Bungit. Ngayon, siyempre, mga kabayan ang naglalaban, itong panig ni Bungit at saka mga panig ni PRRD, di ba? Siyempre, yung makikinabang dyan, mga kabayan, no? Ay itong mga dilawan, kita ninyo, at sumusuporta dyan kay Bungit. Siyempre, susulsulan yan ng mga dilawan si Bungit, no? Sige, tama yung ginagawa mo. Pero pagka yan, mga kabayan, natapos ang termino at nakapasok ang dilawan. Kasi pangarap nila, mga kabayan, na manalo, si Risa Ontiveros, no? Baka balak niyan, mga kabayan, tumakbo sa pagka-presidente ngayong 2028, no? Mukhang lalaban yan mga kabayan. Si Ontiveros. Siyempre, kung mawawala mga kabayan ng mga Duterte, wala na matibay na kalaban. Ito namang si Bungit mga kabayan, for sure, pagkatapos ng termino niyan, kung matatapos man, yan naman ang dadalihin, no? Nitong mga dilawan mga kabayan. Yan yung nakikita natin dyan. Kaya si Auntie Claire, di ko alam mga kabayan kung ito ba talaga yung makabungit mga kabayan. Kasi kita ninyo, simula nang naupo yan dyan, at nagsasalita, talagang bumagsak mga kabayan lalo ang ratings ng ating magaling na Pangulo. Diba? At saka, siyempre, yung tingin ko, nakikita din ni Aimee, no? Na bakit nga naman makikipag-alyansa ka dyan sa mga dating, kumbaga, nagpahirap sa inyong pamilya at nagpatalisik sa inyong pamilya. Diba? Alam naman natin mga kabayan na yun kumbaga, dati pa, simula pa noon, talagang magkabangga na. Diba? Pagdating sa politika, mga kabayan. So anyway, ayan, hanggang dito muna mga kabayan nating video. Napakarami ng ating mga sinabi ngayon. Ito, wag nyo kakalimutan mga kabayan ng ating mga pambato. Abay, ilang araw na mga kabayan, ilang tulog na lang, ay butuhan na. Ito, ilistan nyo na mga kabayan na sa ganon, wala kayong makakaligtaan. Yung 11-12 mga kabayan, kayo nang bahalang pumili ng inyo idadagdag. Diyan pa lang mga kabayan nakasalalay, no? Ang karir ng politika sa ating bansa. Pagka kayo mga kabayan nagkamali ng inyo ibinoto, hindi natin alam kung ano ang mangyayari after ng eleksyon mga kabayan. So, ayun, see you sa susunod na video mga kabayan. Ingat kayo palagi at adios mga kabayan.